First day, ang directive ng Presidente ay high visibility, crime prevention, more than crime solution. Siyempre, crime solution very important, pero sa kanya, crime prevention talaga. And police visibility in the streets ang pinaka-importante dyan. Dapat makita mamang police na umiikot. Sir, anong nagutok ng recalibrated and intensified police services? Ang lumalabas kasi, ang report lagi ng police, ang crime solution, crime index, mapagaling. Ang kanilang mga index crimes, hindi ko maintindihan yung mga statistics nila eh. May report, di ba, they're doing a good job, good job. Pero may disconnect kasi yung mga tao sa kalye, they don't feel safe. So, ang calibration yan, dapat, ang report ng police maganda, dapat the people should feel safe also. And there's no better way than, walang solution niya kundi prevention eh. Dapat uunahan nyo, dapat makita na may police, kailangan seryoso ang police, kailangan bagong policies. So, hindi na sapat yung mga report nila ng mga crime solution. Ang tao ang importante yun. Dapat maramdaman nila na panayag ang kalye, ang anak nila pwede pumasok, uuwi ng maayos. Ang mga nagtatrabaho, pag alis, uuwi ng maayos. Ang critical times yan, between 4 and 8 in the morning, and between 8 and, between 6 and 9 o'clock at night. Doon ang movement ng mga tao eh. Otherwise, ang mga crime talaga nangyayari sa mga mall, puro shoplifting, puro ganyan. So, ayun ang mga critical deployment areas na gusto namin gawin talaga. The objective is people should feel safe. Sir, kanina narinig ko, kinakausap ko yung mga force multipliers natin. Do we plan to issue them firearms? Oh, no. That is firearms is a responsibility. Ang kailangan nila may teamwork lang sila ng local force enforcement. May hirap yan eh. It takes great responsibility to carry firearm. Kaya hindi pwede basta-basta i-issue yan. How about, do we issue them insurances? Ayun ang plano ko. Ayun ang kakausapin ko ng local government units para tulungan naman ang ating mga force multipliers. Sir, in relation to that, last year, higit 3,000 na police naman po yung naparusahan for various violations. Yes. With regards to internal cleansing naman po ng ating kapulisan, paano po natin natitiyak na the Filipino people feel safe with their police force? Ayun ang non-stop na ginagawa natin, yung internal investigation. Sinang nagsimula ako as SALG, very low tolerance ako sa malfeasance ng mga nasa police force. Dapat i-value nila ang career nila eh. Ngayon kasi ginagawa nila ang means of gaining yung parang papayaman sila eh. Kala nila paraan yan eh. Pero ayun ang tatanggalin na natin. Hindi na natin papayagan at saka zero tolerance talaga sa mga yan. Do we plan a one-strike policy para sa mga police? Oo, ganun talaga. One-strike policy. There is no such thing as a second chance sa mga ganyan. There will be an investigation, administratively, tapos pero mag-iiba na rin kasi ang metrics natin ng promotion eh. Ngayon kasi, the incoming chief PNP, magkakaroon sila na may ninanda kami ng template para sa metrics sa promotion. Dapat di matakot yung mga pulis na mag-file ng kaso. Natatakot sila eh. Kasi trabaho, kalaban, dapat yan di matakot. Dapat basis yan yung action nila araw-araw. Sir, isa na lang po, sorry. Update na lang po sa courtesy resignation. Meron po bang doon? Hindi ko alam kung may trabaho pa ako mamaya eh. It's up to the President. Until the final word is announced, hindi natin alam yun eh. Diba? Meanwhile, work goes on, diba? Lahat naman kami nag-tender ng courtesy resignation. May mga tinanggap, mayroong hindi. So, the President will always have it in his hands. Kahit kailan niya gusto kami palitan, we serve at his pleasure. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho. Oo, tuloy-tuloy pa rin. Hindi titigil yan. Governance never ends. It's a 24-hour job. Sec, sorry, last question on my end. Yung lahat ng nakadeploy na PNP personnel natin and police multiplier, today, permanent na Permanent sila? na yan. It will be policy. It will be a policy, it will be a program. Tsaka hindi lang sa Metro Manila yan. Iikot ko lahat ng mga sa buong Pilipinas. Gagawa na tayo ng bagong policy tungkol sa police deployment. Gagawin natin. At saka cooperation ng local government. I-strengthen natin. Alright.